Here we go! So magandang araw po sa lahat ating viewers, client, and mga subscribers. So ngayong araw guys, special request yung ating iba-vlog. Sa request ng ating viewers, ng ating subscriber na fully Isuzu yung gusto niyang unit. So meron tayo dito nakita, pang ilalim niya, tsaka engine niya is fully Isuzu. So ano ba tong isang to? So pakita na natin. Eto mga kaibigan, isang double cab. So long double cab ang tawag dito guys. Medyo mahaba siya compare mo sa mga ordinaryong double cab. So hindi lang natin estimate kung ilang feet to, pero mas mahaba to sa mga ordinaryong double cab, no? And mapapansin mo guys, pure stainless po ito yung kaha natin. Bigfoot yung design dito sa sidings. And eto guys, makikita mo naman Isuzu C240 yung kanyang engine. Yan, so bago natin silipin yung kanyang engine bay, pakita muna natin yung kanyang front, yan, shout out kay Idol. Nakakabukas lang ng kanyang shop. And shout out din kay Bossing Nanding, no? So coding nito mga kaibigan is Monday. So bakit ba bakit ba siya naka-fully Isuzu? So silipin natin, no? So ang madaling palatandaan kasi guys, mga kaibigan, mga bossing, kapag fully Isuzu, siya lang yung 6 yung stud. So usually kasi mga kaibigan is 4 o kaya 5 yung stud ng isang ordinaryong owner or isang ordinaryong double cab or Bigfoot, no? Pero itong isang to guys is 6, kaya ito guys is fully Isuzu talaga. So ito yung mga ginagamit na pang-ilalim ng mga jeep. Ito talaga guys ay sabak na pwede mong panggamitin ng panghatakan, no? Load na mabibigat kasi nga strong fully Isuzu tong isang to. Okay? Then the same time guys, ito nga fully stainless. Then silipin din natin ng bahagya kung ano bang meron dito sa interior after natin silipin itong kanyang engine bay, no? Yan. So ito mga kaibigan is ito. So mapapansin niyo naman makinis yung kanyang engine bay. So hindi lang siya makinis, ibig sabihin wala pong tagas. And mapapansin mo naman yung kanyang sidings is stainless, no? Stainless itong sidings ng kanyang engine bay. So pag ganyan guys, mapapansin mo na yan na pati yung flooring niyan is naka fully stainless din. Okay? So wala katagas-tagas. Even sa hydrovac, so maganda yung level ng langis natin. Malaki yung kanyang battery kasi nga malaking makina to mga kaibigan. And same time guys, naka fuel injected tong isang to, no? Okay, fuel injection pala. Yan. Okay. So kapag diesel, syempre direct injection ang tinatawag natin diyan. Hindi siya naka-carb drive, hindi siya naka-distributor, no? So bigyan lang natin ng idea. Pero sa may mga alam na, so yun, no? Nakukuha na nila yung ibig kong sabihin. And same time guys, hindi lang siya natatapos sa fully stainless. Ito guys is naka-steel top din, no? Yan, so naka-steel top yan. So ibig sabihin guys, if ever na may mga negosyo kayo, palay man yan, gulay man yan, mga isdaan man yan, gagamitin mo man sa mga farm yan. So itong isang to guys, panalo talaga, no? Kasi simula baba hanggang taas, solid, no? Siguro mahina na gamitin to na 10 taon. And kahit siguro gamitin to na 10 taon, ganyan pa rin kaangas yung dating ng unit natin na to. Okay? Yan. So, eto guys, pakita naman natin yung kanyang loob. Eto is naka-fully leather. Yan, naka-fully leather. Momo yung kanyang Momo brand yung kanyang steering wheel. So ito naman guys is aftermarket lang. Then ito guys yung kanyang dashboard, syempre is naka-fully stainless. Yan. Ito yung kanyang likuran. Syempre pag double cab, ito may upuan sa likod dyan. And meron na rin siyang sound setup. Ang maganda lang dito guys is mataas yung ceiling niya, no? Mataas yung ceiling niya compare mo sa mga ordinaryong unit na medyo mababa. So kasi nga naka-steel top to, and ito guys, syempre may may ceiling. So hindi basta-basta ma-absorb yung init galing sa labas once na nagta-travel tayo, kasi malaki yung bintana, no? Then meron din siyang sliding window dito sa second row, and same time guys, mataas pa yung kanyang ceiling. Same time guys, mga kaibigan, ito yung kanyang likuran. So ito yung kanyang likuran, no? Oh, mapapansin mo, stainless talaga yan. Yan. So hindi naman siya naka-turbo. Nakalagay lang Turbo Smart pero hindi siya naka-turbo. Sinilip ko yung engine. And ito mga kaibigan yung kanyang rear area. So presyo na ito mga kaibigan, syempre bibigay natin yung presyo niyan. And ikutan lang natin ang bahagya. So if ever guys,
na gagamitin nyo sa mga negosyo, ito yung the best talaga. Yan o. Silipin natin ha. Yan o. Same time, bago yung gulong yan. No? Ito o. 6 stud yan, doble yung ihi kung tawagin natin. No? Then, ito yung pangilalim yan. Yan. Sobrang laki ng differential and yung kanyang propeller. Oh. Kaya tinatawag natin na full Isuzu yan. So, ibig sabihin, mga differential niya, nakapang Isuzu, no? Hindi ko lang tiyak doon sa kanyang chassis ko naka Isuzu. Pero ang tiyak natin is yung kanyang differential is naka fully Isuzu. Then yung kanyang engine is naka fully Isuzu rin. Okay? So, magandang idea kasi yun. Magandang sample sa isang owner yon. Kasi nga, sobrang solid kapag ganun yung ano mo, pang ilalim mo. Then, ganun din yung makina mo. Kasi nga, alam naman natin kapag Isuzu, so sila yung number 1 talaga pagdating sa diesel engine, no? Kasi guys, yan is naka-timing gear. So loadan mo man na sobrang bigat ng pala yan, sobrang bigat ng i-load mo sa likuran yan, so walang tendency na mapuputulan ka ng belt, malayo man or malapit yung biyahe. Kasi nga ito guys is naka-timing gear. So yun yung pinaka-advantage kapag Isuzu yung engine mo. So same time naman, malalaki kasi ang differential din kapag Isuzu. Compare mo sa mga 4K, RF Mazda, gano'n. So iba talaga yung gawa kapag full Isuzu. And same time yung tindigan nito, talaga naman makikita mo strong na strong. Size ng gulong yan guys, 15 po yan, no? Size ng niyan, ng rim, no? Ng steel rim niya is 15 inches. Yan. And ang kagandahan nito guys is yun nga, buong unit niya naka-fully stainless. So gamitin mo man niya sa mga isdaan, sa mga tabing dagat ka man nakatira. So hindi basta-basta mabubulok yung kaha mo, no? Yan. And eto mga kaibigan, bigay na natin yung presyo niya. So silipin lang natin kung magkano ang presyo. And yung bibigay naman natin dito ang presyo mga kaibigan is negotiable pa. So kayo na yung bahalang tumawa dito if ever na magustuhan nyo itong ating double cab na to. So ito yung kanyang front area. Malaking bull bar sa front area, no? May kilay. Yan. And ito yung price. Oh. Ha? O yun, binigay na 450,000, binagsak presyo na to 390,000, no? 390,000 ha. So sobrang lang nito. Silipin lang natin kung ito guys naka power steering or naka turbo ulit. Silipin natin yung kanyang engine bay. Pero binigay na ni Bossing yung kanyang presyo 450 down to 390,000. Not sure lang kung negotiable pa yon. Negotiable pa mga kaibigan. So negotiable pa 390,000 negotiable, fully Isuzu. Wala po kayong basta-basta makikita na gantong makina. Pwede na lang kung talaga, pang-passenger na jeep yung kukuhain nyo. So, yun lang kasi yung may mga ganong sistema. Tawag nga ako, bossing. So, ito guys, is hindi siya naka power steering kasi makikita mo naman dito. Kapag naka power steering, may baso dito yan eh. 'Di ba? Kapag turbo naman, may additional pa siya dito na hose, no? Yan. So eto guys, hindi siya naka power steering pero solid to, mga kaibigan. Solid sa solid 'yan, no? Eto. Hindi lang sa solid, ang ganda pa ng binigay na presyo sa atin. Napakamura niyan ha. Oh. Napakamura niyan, 390,000. Nakikita niyo naman yung price tag. So hindi naman siya catch up price lang, no? So naka-base naman doon sa price natin na nakalagay sa windshield 450,000. Pero eto nga binibigay ngayon 390,000, negotiable pa. Magpapasko rin kasi, 'di ba? So kakailanganin din na may-ari nito yung budget. Kaya sa mga buyers diyan na gusto ng owner type Jeep double cab, so isang option to. So wala po kayong gagawin kundi lang tumawag sa ating contact number na nasa screen. So okay ba 'yon? So yun lamang mga kaibigan, special request lang to. Ating binlog natin na to kasi nga naghahanap sila ng double cab na fully Isuzu. Pang ilalim fully Isuzu and yung makina niya is fully Isuzu. Siyempre ito naman mga kaibigan, ang kasama na ito is registration. So naka-register na to. And if ever guys na kayo nationwide, so depende na lang kung kaya nilang i-deliver to, no? Yan. So depende kasi sa layo kung saan dadalhin ang unit. Pero kung kaya nyo i-walk in, so pwede naman tumawag lang kayo sa ating contact number na nasa screen. Okay, hoping na masold agad to before December. So
ilang ano na lang, ilang araw na lang, December na, and hinahabol nila to na pang ma-out bago magpasko. Okay? So yun lamang mga kaibigan, maraming salamat and God bless you all. Bye-bye!